Magandang araw mga Kabos Pinas, ngayon, sisilipin natin ang pinakamainit at pinakamagulong love story sa loob ng bahay ni Kuya, hindi para mangbash, hindi para manghusga, kundi para maintindihan kung bakit nga ba ganito kakomplikado ang lahat para kina Miguel, Elisa at Marco. Nagsimula ang lahat sa isang simple at tahimik na connection, si Miguel, yung tipong hindi maingay pero mararamdaman mo agad yung sincerity niya, hindi siya expressive, pero malalim kong magmahal. Si Elisa naman, masayahin, animated, mabilis makipag-bond at mabilis din maapektuhan ng mga taong nagbibigay ng comfort, at nung nagtagpo sila, parang natural lang ang daloy ng energy nila, mabagal, steady, hindi pilit, pero may kilig na mahirap itago. Pero sa loob ng PBB, walang bagay na simple, walang koneksyon na hindi nakikita, at kapag may bagong taong dumating para kumulit sa tahimik na chemistry, doon nagsisimula ang storm, doon pumasok si Marco. Si Marco ay confident, komportable sa paligid, natural ang charm, at walang effort ang pagiging present, hindi niya kailangan mag-try para magustuhan, dumadaan lang siya pero may dating na agad, at yun ang nagbago sa takbo ng dynamics ni na Miguel at Elisa. Habang lumalalim ang tahimik na bond ni na Miguel at Elisa, unti-unting pumasok si Marco bilang bagong comfort zone ni Elisa, nagkaroon ng mga berwan, lambingan, taping ng moments, at mga akala mo simpleng gestures pero malakas ang impact sa viewers, hindi masamang intensyon, hindi pang-aagaw, pero nagbigay ng tension na hindi maiwasang mapansin. At doon nagsimula ang paglayo ni Miguel, hindi siya nagalit, hindi siya nagtantrim, hindi siya nagdemand ng explanation, pero tahimik siyang nag-step back, yung tipo ng tao na kapag nasasaktan, hindi gumagawa ng eksena pero makikita mo sa kilos niya na may bigat, at doon siya unang umani ng sympathy hindi dahil kawawa siya, kundi dahil sincere at totoo siya sa nararamdaman niya. Samantala, si Elisa ay napagitna sa dalawang magkaibang klase ng energy. Kay Miguel, may emotional security, may slow burn, may depth. Kay Marco, may excitement, may present attention, may playful comfort, at kung mabilis kang naaapektuhan ng closeness ng mga tao sa paligid mo, madali kang malilito, hindi dahil mali ka, kundi dahil emotionally responsive ka. Kaya nung bigla siyang nag-shift ng actions, pero hindi nagbigay ng malinaw na linya, doon siya nagmukhang nagmi-mix signals, hindi niya sinasadya, pero dahil iba-iba ang magiging interpretation ng bawat galaw, mas lalo lang siyang nadidiin. At si Marco naman, hindi niya namalayan na yung natural niyang confidence ay nagmumukhang romantic tension sa mata ng mga manunood. Para kay Marco, normal ang pagiging close at consistent, pero hindi niya alam na yung presence niya ang nagiging dahilan kaya lalong nagiging blurry ang sitwasyon ni Elisa. Minsan, yung taong sanay maging charming, hindi alam na charming na pala masyado sa iba. Tatlong puso, tatlong personality, tatlong emotional language, pero iisang pressure at isang camera ang tumututok sa kanila. Kaya nagiging komplikado ang lahat, hindi dahil may masama sa kanila, kundi dahil magkaiba ang paraan nilang magmahal, makipagkaibigan at mag-express ng comfort. At dito kumikirot ang puso ng mga viewers, nakikita nila ang contrast. Si Miguel na tahimik pero totoo. Si Elisa na expressive pero mabilis maapektuhan. Si Marco na confident at consistent ang presence. Kapag pinagsama mo ang tatlong taong may magkaibang emotional rhythm, kahit gusto nilang maging maayos, nagiging maalon ang sitwasyon, bawat tingin nagiging meaning, bawat kilusan nagiging issue, bawat iwas nagiging argumento, at bawat ngiti nagiging spark ng bagong interpretasyon. Pero mahalagang tandaan, walang kontrabida sa tatlong ito, walang masama, walang opportunista, walang manipulative, puro kabataan lang na sabay-sabay natututo kung paano mag-handle ng kilig, sakit, pressure at expectations ng viewers. Si Elisa ay hindi masama, nalilito lang siya dahil mabilis siyang nakakakuha ng affection at mabilis din siyang nasasanay sa atensyon, at kung minsan, hindi niya agad alam kung ano ang gusto niya dahil sobra siyang responsive sa environment. Si Miguel ay hindi mahina, ang pagiging tahimik ay hindi pagiging weak, minsan, ito ang pinakamahirap gawin lalo na kung nasasaktan ka, mas malakas ang taong marunong mag-step back kaysa sa taong lumalaban ng walang direksyon. Si Marco ay hindi opportunistic, kung ang personality mo ay natural na confident, hindi mo agad alam kung paano mag-adjust kapag may taong nai-entangle emotionally sa'yo, yung presence niya ay hindi plano, kundi personality lang talaga niya. Kaya hindi mo sila pwedeng i-box, hindi mo sila pwedeng tawaging paasa, marupok o umatake ng hindi iniisip. Tatlong batang puso lang sila na sabay-sabay umiikot sa emosyon na hindi nila alam kung paano ipapakita ng tama habang milyon ang nanunood. At dito pumapasok ang puso ng love triangle. Miguel ang mabagal pero malalim. Elisa ang expressive at madaling maapektuhan sa atensyon. Marco ang confident at palaging present. Kapag isang bagay ay mabagal, isa ay mabilis,
At isa ay steady, lagi kang magkakaroon ng collision, hindi dahil gusto nila, kundi dahil iba-iba ang tempo ng puso nila. At habang nagaganap ito, tumataas ang pressure, nagiging emotional ang viewers, nagiging invested, nagiging protective sa favorite nila, nagiging harsh sa hindi nila gusto, pero sa totoo lang, lahat sila totoo lang sa nararamdaman nila. At sa bandang huli, ang love triangle na ito ay hindi lang tungkol sa kilig, hindi lang tungkol sa pagpili, hindi lang tungkol sa relasyon, ito ay kwento ng growth, clarity, emotional maturity at pag-intindi sa sarili. Ito ay kwento ng tatlong kabataan na sabay-sabay nalilito, napapahiya, nasasaktan at natututo. At kahit anong mangyari sa huli, hindi natin makakalimutan ang kwento nila, hindi dahil scandalous siya, kundi dahil totoo siyang nangyari, totoo ang puso, totoo ang pressure, totoo ang confusion. At yan ang dahilan kung bakit nagiging isa ito sa pinaka-pinag-uusap ang love triangle sa Buzz Pinas. Hanggang dito muna mga kabuzz, salamat sa pakikinig at abangan ang susunod na analysis natin. Kung gusto ninyo ng continuation o deeper analysis ng personality ng bawat isa, sabihin nyo lang at gagawan ko kayo agad.